Abay, mayroon tayong bagong karakter na lumalabas ngayon mga kababayan. At sa pagkakataong ito, hindi na doon sa mga bangagan o doon sa mga kontrabida mga kababayan. Hindi. Dito na sa grupo ng mga bida, yung lumalaban sa grupo ng mga ngagba mga kababayan. Presenting Kiko Barzaga. Bukod mga kababayan ha, di ba alam naman natin yan na unang-una, inatake na niya si Tamba mga kababayan at ang sabi pa niya, kung mayroon unang dapat imbestigahan dito ay si Tambaluslos sa ito, si Martin Romualdez daw mga kababayan. O nawindang ang lahat, pero hindi lang pala si Tamba ang kanyang pinitik mga kababayan. Dahil pati si Tito Sotto ay napitik din ito. Good job! Good job, Kiko. Ito ang Kiko na gusto natin mga kababayan, hindi yung Matsing. Hindi lang si Tito Sotto, kundi pati na rin ang pamangkin nito na si Vico Sotto. Pumalag kasi itong si Kiko, Barzaga mga kababayan dahil bakit nagpo-focus kayo dyan sa mga diskaya? Ayun mga kababayan, nagalit. Tinawag siyang epal ni Tito Sotto. Gumante si Kiko Barzaga, ang sabi niya, matapang lang naman kayo sa mga diskaya, pero pagdating kay Romualdez, takot ka! May kasama pang post na suntok mga kababayan at pusa. Meaning, pusang gala. Jutang Genemes. Ganyan kabangis itong bagong karakter natin mga kababayan. Panoorin niyo po ha. Ang bagong karakter na lumilitaw ngayon. Bagong karakter. Pamilyar ito. Si Kiko. Hindi si Matsing ha, kundi si Kiko Barzaga mga kababayan. Eto, young blood mga kababayan, wala pang bahid ng kurakutan. Yan ang dapat. Eto sa mga bagong sibol mga kababayan, go Gen Z. Huwag kayong magpa-influensya dyan sa kurakutan. Si Kiko po ay... Kalabas na ng bansa siya, di ba? Yung bagyo. Sino? Wag yung Kiko. Ito. Iba Kiko ito. Hindi rin si Kiko Matsing. Yung baba si Kiko. Diyan. Lower house o upper house? Senado o kamara? Baka gusto mong... Lower. Tawagan sa asawa nito. May asawa na pala yan? Ayun. Binatapa. Iba Kiko ito. Ayoko na. Hindi yung Kiko hang na may asawang Sharon Cuneta. Hindi. Pinagtatawanan nila yan sa mga kababayan Kiko Matsing. Itong dalawang ito. Pakita mo na lang yung picture. Sige nga. Ito yung bagong Kiko. Ay, bagong karakter. Ha? Bagong Kiko. Ito po ay... Karakter na. Kiko. Labas, Kiko. Ha? Ang kalaban niya Season. yung Congress. Sinong Kiko yan? Matindi ito mga kababayan. Bilib tayo sa tapang nito. Buong kongreso ang kakalabanin mo. Except na lang siguro kina Tiangco mga kababayan. Pero 50-50 din tayo kay Tiangco dahil bagoong Pilipinas yan. Si Ungab. Si Ungab lang kakampi nito at si Pulong. Si 4th District Representative Ewan lang din Kiko Barzaga dyan. Ayan mga kababayan Matindi yan. Nakbay ko ni Kong PD, Barsaga. Nakaano pa mga kababayan nakaganyan pa suntukan. Post niya sa social media yan mga kababayan. In response niya yan mga kababayan sa sa pagtawag sa kanyang epal ni Tito Sotto. Sabi ni Tito Sotto sa kanya, epal ka. Nag-reply ng litrato mga kababayan. Tinakpan lang ang mukha ni Pisot mga kabasoto. Dalawa silang Pisot, Ping Lacson at Soto. Si Kong ay PD. Okay. Nag-post kasi siya sa kanyang social media. Dahil... So, kanya account ito. Kanyang account ito. Kanya sariling account, grabe. Una, kinall out niya si Vico Sotto mga kababayan. Mayroon daw bang post Ito. Soto tungkol sa kanya? Ito ang una niyang post. Yung una, yung nag- Kita yung una post. Yan. Eto, si Vico Sotto. Una. Talagang, may kasaling pusa, mga kababayan. In short, sa pusang gala. Jutang, Genemes. Sounds like pusa. Ito, Pero letter T. the Romualdez issue is incomparable with Vico Sotto's investigation. I firmly believe that the mayor is good, honest man that is doing what is best for his city and country. But, To Sotto's closeness with Romualdez is limiting his option for investigation. hindi pa lang niya, mga kababayan, tinira mismo si Vico. Pero, duda na siya mga kababayan dahil etong kanyang tito na si Tito Sen mga kababayan, amigo. So, friendship mga kababayan ni Tambaluslos. paano na yan? Tambaluslos? Kaya nga, nung
napunta na ang usapan doon kay Tambaluslos mga kababayan at Zaldico. Biglang, umepal si Soto. Sinibak si Marcoleta mga kababayan. Para ma-divert ang usapan. Andun na kay Jinggoy at kay Villanueva na in the first place mga kababayan. Sinadya na nilang ginawa mga kababayan para lilipat ng dalawa ha, Villanueva at Estrada mga kababayan, makukuha nila pagdating ng February sa pagbuhay nila sa impeachment ni VP Sara Duterte. Ayan. Masakit nga naman yan, oh. Sinagot siya ni Sen, Tito. Nag-reply si Soto mga kababayan. Ang sabi ni Soto, Epal! Epal na si... Huwag mong gamitin si Vico. Huwag mong gamitin si Vico. She is missing. I've been a long time friend of Martin Romualdez. Oo. Long time friend ni Tambaluslos mga kababayan. Bulok na itong si Soto mga kababayan, Ay nako. Basura. Long time friends daw sila ni Mahabang post ni Tito kasi ito, kinrap na niya una-una, hindi naman daw siya ang Blue Ribbon Committee na mag-iimbestiga. Okay. Kaya Pero itong post na ito, particular, ay post ito ni ni Kiko. Oo, sa ano niya to? Sa sagot niya yan kay Tito Soto. Ayun. Ang sabi kasi ni Tito Soto, hindi naman ako ang Blue Ribbon. Tapos kaya huwag kang... Aside pa dyan, sinabihan ng Epal daw si Kiko Barsaga. No, kukunti lang nalalaman mo. Yung missing points, di ba? Sabi niya. Kilala ko yung mga yan. Martin Romualdez, etc. Matagal ko ng friend yun! Oo. Sagot, diskaya lang ang kaya mo. Takot ka kay Romualdez. Ibang klase talaga mga kababayan, Diretsahan, diskaya lang kaya mo, takot ka kay Romualdez. Totoo naman talaga mga kababayan. Takot yan sila sa kay Romualdez mga kababayan. Believe kayo dito sa batang ito mga kababayan. Young blood Gen Z. Wala natin baka anti-Duterte din ito mga kababayan. Pero kahit na, ito ang anti-Duterte na, kung anti-Duterte man siya, at least ang inatake ngayon, Tambaluslos mga kababayan. Bakit nila atakihin ang mga Duterte ngayon, di ba? Nonsense mga kababayan. Hahabulin mo pa rin ang mga Duterte sa panahon ito nga si BBM papatakbo sa bansa, di ba? Pero hindi tayo sigurado kung antay ba ito o pro, pero gayon pa man natutuwa tayo mga kababayan dahil nanindigan sa kanyang sarili mga kababayan na wag magbulag-bulagan. Talagang i-mention ang dapat i-mention, lalong-lalo na si Tambaluslos mga kababayan. Yung anak ni Loren Legarda, mukhang kulang mga kababayan mayroon daw siyang nabitag. And then, sige, magsalita ka rin. Anak ni Loren. Ilaglag mo din si Tambaluslos. Bago din yun, bata din yun mga kababayan. Kung walang ibabalik sa'yo, go, magsalita kayo. Tapos nakasuntok pa, may pusa pa. Pusa, meaning push. Instead na sa mga kababayan, ta. Yan ang ibig sabihin niyan. Kiko na to? Kaya ngayon, hindi ko na malaman. May pusa. Ginawang pusa din mga kababayan si Amokha ni Soto. Grabe. Direct blow mga kababayan. Gusto natin ito palaban. Di ba? Mahaba. Kasi meron siya naunang dito ha? Batang-bata, Batang-bata. Batang-bata ka pa! Kung nagmana ito kay, Meron din ba si... Ay, palaban yung PD Barsaga. Baka, ang tatay pala niyan mga kababayan is kongresista din. Ano ba? Nag-retire na ba? Baka balikan ang tatay mo Pero gayon pa man, baka malinis din yun mga kababayan. Oo. Lakas ng loob niya Mo yung kanyang sinabi. Itong unang sinabi niya, bago itong mga post na ito. Sige nga. Sa interview ito ng media kahapon Kasi di ba? sabi yun niya, yung nakita natin siya kanina. sa majority. Majority. Kasi meron silang koalisyon. Member siya ng NUP. Oo. Nationalist. Kumalas mga kababayan. Oh, yes. Ang sabi niya umalis na siya. Nag-umpisa na, mayroon na Exodus na ito mga kababayan. Lalong-lalo na papalapit na yung halalan. Pagdating ng 2027, Exodus na yung si Bangag mga kababayan, lame, duck, pati si Tambaluslos. Lame duck na yan sila. Pinagbintangan kasi ako na nagpapapirma. Pagpapapirma. Napatasikisip, Dinanay niya. Pero meron pa siyang kasunod na sinabi. Ito yung sinabi niya. Pakinggan po natin. Well, I believe that if anyone should be investigated, the first person to be investigated is House Speaker Martin. Yan mga kababayan. Nakita na natin yan kanina. Nakita na natin ito kanina. Imposible daw mga kababayan na wala siyang kinalaman si House Speaker. Dahil siya ang House Speaker. Matalim din ang dila. Matalim ang dila.
Batang-bata, pero... Batang-bata ka Kaya pa at nasasabi ng mga bagong karakter ngayon, ha? Bago ka kasi mahabang ano yan. Oho. Hindi yan matatapos ng isang... siguro nagpapanahon na mga kababayan, no, napalitan na yung lumang kalakaran dyan sa Kongreso, mga kababayan. Lumang mga politician na mga grabe na, mga buhaya na mga kababayan. Palitan na ng bago na mayroong mga ideology, mga kababayan. Kagaya na to si Nakiko, mga kababayan. Oh. Palitan na ng bago na yung mga animal. Tapos, dapat palitan na din ang kultura, mga kababayan. Sana mayroong Congress Revolution, no? Lahat ng mga old politicians, mga kababayan, alis na. lang, di ba? Mukhang- Sunod-sunod na yan. Nakita ba yung sagot ni Kong Barber sa kanya? Ano sabi? Di ba Sabi. kayo na binasa natin sa balita? Oh, si Barbers, si Barbers, mga kababayan, akala na natin inidoro na. Tapos na yun parang end of term na siya, mga kababayan, pero ang animal. Dito lang natin nakita, mga kababayan, only in the Philippines na ang Speaker of the House mayroong kinuhang speaker. Spokesperson. Speaker ng speaker. Si Barbers. Oh, inidoro na sana, mga kababayan. Bumalik sa limelight. Siya ang speaker ni speaker. Si Congressman Ace Barbers pala ngayon, Ginawang spokesperson ni Speaker Martin. para hindi siyang personal na humaharap. Oo, kasi di ba tapos na ang term niya? Bulol yan si Martin Romualdez, mga kababayan. Oh, si ang ginawa speaker si Barbero, mga kababayan. Ungas din. Hindi ay RG Secretary, sayang naman. Ano, ha? Si Kong Ace Barbers ngayon, wala pong pwesto sa gobyerno. Kaya ginawa siyang spokesperson ngayon. Sana yung mga vloggers, mga kababayan, sina Joey, sino pa ba yung Attorney Texie, bakit hindi nyo tinuluyan si Barbers na kasuhan? Bakit nyo inatras? Inatras ba? Wala na kami narinig. Paano na yung kaso nyo kay Barbers? Speaker Martin. Anong sabi ni Eto. Ace? Ay, tama. May boses ba yan? May boss ba ito, Direct? Ang ungas, Meron? Demonyo din yan, Ma'am Nala. Pagdating kay Sara Duterte, mga kababayan, dapat imbestigahan tong animal na yan. Presidente na si Sara. Isa ito, mga kababayan, doon sa mga hudas doon sa Quadcom. Na siyang, mga kababayan, dahilan kung bakit nakulong si Tatay Digong. Ayan. Oo. Pero ang sabi niya sa isang nabasa ko rin, Nasaan gusto ba yun? ni Speaker na mag-usap sila in private. Si Kiko. Oo, in private. Wow, wait, Wag. Kiko, wag ka makipag-usap dyan. Bubulahin ka lang yan. Manindigan ka. Kagaya ni na Isko, mga kababayan, at saka si yung, sino ba yung mataba? Chua. Sana hindi yung sila nag-usap dahil, wala na parang naging kaibigan na tuloy, mga kababayan. Mapacify mo. Yang si Romualdez na Kiko, wala na yung hindi na yan dapat kaibiganin. Sa laki naman taso yan sa bayan, di ba? Sabi ng mga netizen, huwag kang pumayag. Oo nga. Pumayag. Wag daw. Bibitagin ka niyan. Mahudas na yan. Si Kiko na makipag-usap. Ganon. Nako. Ano ba yung nakita mo? Nabasa mo? Hindi ka, saan ba? Nahanap ko yung, wala din kasi dito, doon sa sagot ni, sana ba yun? Kay Barbers yun Kaya nang umaga, binasa natin yun teka lang. Anyway, sige. Sana di ba mayroong isang TikToker, mga kababayan? Sino nga ba yung TikToker na nanalong party list? Wala na tayong masyadong narinig sa kanya, mga kababayan. Fight! Gagaya nito, banggain mo sa Speaker Romualdez. Ang gustong... Nating tulos ka pa Wala silang maibabala sa'yo dahil wala pa kayo. Nag-i-start pa lang kayo. Dito ngayon, nang pangyayari ito sa mga bagong karakter. Kasi Kiko, Bagong karakter. Mukhang lumalalim. ang Ang usapan. Oo. Kasi ang kanyang sabi, hindi, kung maghihiring tayo, DPWH, flood control, isama natin si Speaker. Speak! Di ba? Yan ang kanya sabi. Ayun. Meron Talaga. dapat na investigahan at matanong dito, walang iba kundi si Speaker Martin Romualdez. Romualdez. Ayan. Kasi naalala mo, Nelson, nung namayapa si Kong PD Barsaga, Ay, namatay na pala ang kanyang tatay? Sige. caretaker ng Dasmariñas ay si Speaker Martin. Yun.
Ayun ang ano. Uy, condolence pala ha. Oh, sige, go all the way na. Akala natin mga kababayan, andun pa, nag-retire lang ang kanyang tatay, namatay na pala. At may dagdag pa si, ano dyan, si Kiko, ha? Oho. Sabi niya, and Sige, for the sake of the country, para ma-proud ang iyong tatay. Labanan mo, mga buhaya. Sa Dasmariñas, hindi bumabaha eh. Oh. Pero nung siya ang naging caretaker, bumaha na eh. Nang ano? Ng baha, ng Talaga. Ng tubig. Akala ko tubig. Oh, dahil wala no, pinabayaan mga kababayan. Sabi po ng Surigao del Norte, former congressman at ngayon spokesman Ah, ni Speaker Martin. mas barbero na naman. Papel ang speaker sa internal party realignments. Ganun din daw Walang papel, animal. issue na kinalaman sa infrastructure project. Oh, andyan, ang dami na nilang tagapagsalita mga kababayan, no? Andun si, Abante mga kababayan, si Princess. Siya ang tagapagsalita ng overall na, Congress. And then, speaker, si Barbero. Lord. Po nang binabanggit ni Congressman Kiko Barsaga. Ayon, tinalakay din daw po niya ang pahayag ni Barsaga hinggil sa naging papel noon ni Speaker Romualdez bilang caretaker Sige, pagtakpan ng mo distrito ng pa. Gumao, si Congressman Elpidio P. D. Barsaga. O, binigyang din po ni Barbers na patuloy pong inuuna ni Speaker Pagtakpan Martin mo pa. ang pagkais at mabuting pamamahala. Ang hudas talaga ni, Romualdez mga kababayan, no? Masyadong gahaman talaga. Espiso. Oh, kung sa kape mga kababayan, espresso. Diba? Kinuha din niya ang mga kababayan, lugar ni Teves. Siya ang naging caretaker. Nang namatay ang tatay ni Barsaga, siya ang naging caretaker. Ang budget mga kababayan, dadaan sa kanya. Wow, kontrolado ng tamba. Po sa Kamara de Representante, Nelson. Ang tanong, bakit ang nagsagutan ay si Tito Sen at saka si Kiko? Hindi, kasi sumagot lang si Tito Soto eh. Wag ba yun, no? Pinagtutsadahan Inulahan ni Kiko mga kababayan na, okay ka sana, Vico. Kaso lang, tito mo yung Senate President na friendship ni Tambaluslos. Pinaparinggan niya, talagang, di ba yung unang post ni... Talaga naman mga kababayan. Paduda-duda yung action ni Binanggit Tito si, Soto. Si Vico sabi niya, Soto. magkaiba si Vico, magkaiba si Tito. Ayun. Para sabi niya, si Vico, okay yan. Kasi may ginagawa Ewan lang din natin mga kababayan. Eto kay Vico Soto, wala siyang pakisiguro mga kababayan sa the rest. Ang kanyang kalaban niyan ay Diskaya. Sumakay lang siguro mga kababayan para magantihan ang mga Diskaya. Hindi natin pinagtatanggol ang Diskaya ha, pero kung talagang concern ka, Vico Soto, bakit hindi mo isali si Tambaluslos? Si Zaldico. Mga kababayan, ano pala sila sama-samang kasama mga kababayan. Closeness. Family friend, ewan lang natin. Basta si mga kababayan, kanyang tito, close na close friend ni Tambaluslos ever since daw mga kababayan. Kasi ganyan. Ay, Pero si nako, Tito Soto, ibang yan. Ay, but Tito Soto's closeness Closeness. kay speaker ay maglilimita sa kanyang kakayahang mag-imbestiga. Ayun. Kaya Talaga? hindi naman Ngayon, si Speaker wala kasi, na. si Tito Soto mag-imbestiga, kundi ang Blue Ribbon Committee naman. Naku, Nag-iba ang direksyon ng investigasyon. Utang ito. Si sinagot naman ito, hindi, takot ka lang. Diskaya lang ang kaya mo. Diskaya lang. Hindi mo kaya. Ayun. Kasi lumala pa nung pinakiusapan pala na sa Senado, di ba kahapon, nung nakiusap daw po si Speaker kay Senador Tito Soto, Yes sir talaga, no? Isang tawag lang ni speaker mga kababayan kay Soto. Sige speaker. Yes sir. pinayagan niyang dalhin sa PNP Custodial Center. Diskaya lang kaya mo, takot ka kay Romualdez. Gen Z ito, ha? Oo nga. Gen In Z. fairness, Romualdez na ang tawag niya mga kababayan. Wala talagang congressman, speaker, Romualdez. Tanda mo dyan, mga Gen Z ito, ha? Oo nga. Gen Z. Naku. Go! Abang-abang. Revolt Magandang, Gen Z. Pangyayari ito. Kagaya ng Nepal mga kababayan, nagrevolusyon ang mga Gen Z. So, veterans versus Gen Z. Sabi nga nila, Wrangler! Thunder! versus Bagets. Ay, nako. Ang pinag-uusapan natin ngayon, Nelson, At isa pa mga kababayan ha, isa pang interesting ha. Abay, di ba? Tinanggal na ni PBBM mga kababayan ang PACC na establish na sana mga kababayan na makikipag-fight sa corruption. Ngayon mga kababayan,
gumawa ng kahalintulad na agency, mga kababayan. Kung hindi mo lang sana inabolish ang PACC, ngag-bangag. Oh, nababantayan sana ang mga kurakot. Eto, mga kababayan, gumawa siya ng sariling, parang independent body na mag-iimbestiga daw, mga kababayan, sa kurakutan. Oh! And then, ang katakataka, ang isa sa mga nilagay niya doon, mga kababayan, ay si Antonio Carpiong Animal. Alam na natin this. Humanda ka, Pulong Duterte. Ikaw na ang uunahin ni Carpio. Panoorin niyo po, ha? Kasi sa araw na ito ay may mga lumitaw na mga bagong twist na naman, Jen. Dito ata may lalabas na mga bagong bida. Mga bagong bida. Pero Bagong kontrabida. ang sa akin naman, yung point ko, yung pinatikim ng Pangulong Bongbong, yun ba yung tinutukoy mo? Anong Na bagong twist naman ngayon? Anong pinaktikim ni... Eh, pinatikim na, bumuo na sila ng executive order para buuin na yung... Oh, eto na. Oh, Bagong angle din yun, ha? sa bagay. Ay, nako. Oh. Ngayong araw na ito, nilabas na yung... Kabangagan talaga, mga kababayan, Kung hindi nila, tinanggal yung PACC, mga kababayan, malamang bahagyang napigilan, hindi man, mga kababayan, totally napigilan, pero bahagyang nabawasan siguro itong kurakutan na nangyayari ngayon. Unang araw! Basta within the first days of BBM, mga kababayan, ang unang-unang niyang ginawa, i-abolish natin ang Presidential Anti-Corruption Commission. Dahil, sabi niya, mga kababayan, redundant. O ngayon, nasaan ang redundant mo? Gumawa ka ng bago ngayon eh. Sabi mo redundant. Bakit parang nirevive mo yan? Executive order. Executive order. Ayun. Pero wala pang mga karakter. Wala pa. Wala pa, yung pagbuo pa lamang nila. Yung IC, Meron na. ICI, yes. Independent Commission for Infrastructure. Yan. Yan. Inilabas na ho ang executive order na nagbubuo. 3 tao lang pala ito. Ganun. Ay, animal, 3 tao lang. 3 Diyos kataong ko. Independent Ad Hoc Fact-Finding Commission. Oho. Nangamba ko doon Paano niya iimbestigahan? Ang 3 tao lang yan. sa isang lumutang na pangalan eh. Anong pangalan? Antonio Carpio. Kasi may pangalan Capre. yung retired Justice Antonio Carpio. Totoo. Oh. Nabanggit lang. Wala. Isasama ata. Isa rin, mga kababayang gunggong, dahil alam na natin, yung impeachment ni VP Sara, unanimous, mga kababayan, unconstitutional. Iba din, iba mag-isip si Carpio, mga kababayan. Mukhang yan ang legal luminary na sinasabi ni One Ball. Daw. Jablo din. Ayun, hindi isang politiko. Anti-Marcos yan na ngayon, mga kababayan. Parang, pro-Marcos Pero na. parang... Parang nakikipolitika. parang politika na rin yun. Parang politiko rin yun. Eh, palagay ko naman, Kung hindi Wannabe. at saka hindi bias, aywan ko lang kung pasado si retired Justice Antonio Carpio sa usapin na yan. sa tingin ko pa naman kung kanya-kanya naman. Si Bangag ang mamimili. Ay, nako. Paano yan, mga kababayan? Lahat kontrolado ni Gagba. Issue yan eh. Oo. Baka dito, flood control, eh, wala namang... Ako lang dapat dito walang politika eh. Hindi, nakakaladkad na nga usapin ng politika dyan eh. Di ba kahapon, lahat natin eh. Oo nga. Ang iba ang direksyon, politika eh. Hindi, ano natin? Politikahan talaga. Ay, it's too early to tell. Too early. We can tell. Simula pala. Sabi naman ni Kuya Benny, Hindi na benefit early. of the doubt. Ayun, no. Wag na. Magda-doubt pa kayo? No doubt. Lahat ito politika, mga kababayan. Episode 1 pa lang, hindi pa sige. nagsisimula eh. Sige. Executive Order 94 po ang inilabas 94? ng Malacanang. So, ano mga role nila? Ilalim po nito, po pwedeng ang kapangyarihan niyan ng mga ng komite, ng komisyon, pwede sila dyan magsubpina. Wow! Parang ano din, mga kababayan. Kongreso at Senado. Pwede sila magbigay ng subpina para sa mga mga tatanungin. Saan ang kanilang opisina? Saan maghihiring? Hindi rin magrekomenda sa DOJ Daig pa agwad ko ngan. ng ipapasok Pareho lang din ng Blue Ribbon. Animal. Redundant na. sa state witness. Oo. Ayun, pwede rin silang magpataw ng administrative disciplinary action at posibleng magsampa rin ng kasong kriminal sa sino mang hindi susunod sa subpinang ilalabas ng ICI. Aha. May ngipin sila. Ayun. Yes, mayroon sang sabi. Ang problema dyan, hindi dapat ni Bangag. Dapat ang mamili, mga kababayan, it's either mag-appoint ang Korte Suprema o
Sa Korte Suprema na tayo magtatrust ng kahit konti lang naman mga kababayan. Oh. Not totally. Pero mayroon pa tayong natitirang hope sa Korte Suprema mga kababayan. Pero dito na talaga sa Senado, Kongreso, ba't iba pa si BBM, wala na. No trust at all. Kina-power, mayroong ano, maganda. Pwede magparusa eh. Oo. Maharap din sa aksyon sa ilalim ng batas ang sino mang pribadong mamamayan na gagawin ang mga ito. Ay Kano? hindi susunod. Oho. Pribadong Pangulong Marcos, walang politiko Nag-nag. na magiging bahagi ng ICI. Yan, walang politiko. Tsaka sana Oo, walang politiko pero ano mga kababayan. Baka yung mga retired na politiko, Diyos ko. political inclination. Oo. Kasi maraming hindi Wow. politiko ah. Wala. How about yung si Carpio? Bias sa bias yan, fan bastard na mga kababayan. Oo, wala nang banggit-banggit ng ano. Yun, oh. At pero ang totoo ba sinabi? 10 years daw. Problema si Tore, baka kasali Ang dyan. ibig sabihin nito. Mula ngayon, 10 years pabalik. Wala naman nakalagay dito. Parang, aywan ko nabanggit ako. Alam na this. 10 years pabalik, pulong na naman ang kanilang unahin mga kababayan. Mahaba kasi itong, nabanggit nata na 10 years. Wow! Ngayon, paatras. May General Appropriations Act 2025 na nakita ko dun sa section Ayun. Hindi, pinapaayos natin lahat itong mga nakapaloob. Unahin nyo ang current, mga ungas. Unahin ang current, linisin. And then, tsaka lang kayo mag-backwards. Kung tapos nyo nang nakuha yung current, yung current mga kababayan, ongoing ang corruption dyan. Kayang-kaya ni ChatGPT yan. Ipasummarize natin. kung sino. Kung ano mga salient points itong ano. Ngayon Tapos, masali pagbasa mga kababayan as an AI language. Pati sa prayer. Siguro ba, Nako. hindi pa natin gaanong nabasa, Nelson, ha? Yes. Feel Yeah. free to May- change. Ano natin? Feel May free. check naman sa mga susunod na mga araw, mahihimay-himay natin yan. Dito na tayo, Jen. Yan na. Sa season 2. Oho. Dito tayo ngayon, Jen. Dito tayo. Tandaan mo na humarap si Engineer Bryce. Di ba yung latest natin kahapon, si Engineer Bryce Ayun ang sikat ngayon. Hernandez ay pinag-agawan, di ba? Pinag-agawan. Kamara, dito ka sa Senado. Yan ang pinagmulan ng mainit ang pagkatalo sa Senado. Dito ka. Oh. Pinagtakpan din ng Kongreso mga kababayan. Ay, nagkasundo sila na dala na rin sa Pasay City Jail. Yes. Yan ang napagkasundoan kahapon, di ba? Umalma ang ano. Di ba? Ang Senado kahapon Yun nga. Galing doon sa custodial center. Kaya nadala na ngayon sa Ayun. City Jail. Sabi kanina ni Senador Lacson, kung saan tatanungin, mas maganda nga doon sa Senado na mismo. Para hindi Oo nga. gastos pa. Oh. Dadalhin mo pa doon, escortan mo, di ba? May... At saka yung Pasay City dyan, Tayo mga kababayan, kontra tayo dyan sa paglalagay sa mga resource person sa city jail. Kahit pa yung mga klarong-klaro na mga kababayan. Dahil mayroon naman silang custody center. Bakit ilalagay sa city jail? Unfair mga kababayan. Labag sa human rights mga kababayan. Para lang yan sa mga convicted criminal. Kahit gaano pa yan mga kababayan, wala pang conviction. Ibalik niya sa Senado. Ang Senado ang may custody niyan mga kababayan. Pero luhod mga kababayan. Nga. Yes sir, si Soto mga kababayan kay Tambaluslos. Gusto niya dyan sa city jail para anytime pwede niyang lapitan. Ewan lang natin kung anong gagawin nila mga kababayan sa paglapit nila dyan. Basta baka mayroong ipapaano. Memorize. Masikip niya. Oo, hindi maganda yung... Ang tagal ko po nag-cover ng Pasay, hindi na bago. Hindi Nasa na. second floor, hindi na bago. Nasa second floor ng ano yan Ako nga dyan, nagko-cover ako dyan, hindi ako pumapasok Ayun oh. Kasi hindi maganda yung amoy. Diba? Doon na lang sila umiebak mga kababayan. Kasi may press office sa tapat niyan Oo, di ba? Dadyan ang tambayan natin dati. Reporter nung tayo paggabi, dyan. oo. Tapos, punta ka doon, kunin mo yung blatter. Yes. Sula ka doon. Hindi ako pumapasok dyan. Sa ground floor kasi ng ano yan ng investigation Tingnan mo, sobrang liit. Oho. At alam mo bang yan 900 Si ano, no? plus ang laman ngayon. Parang 800% overcrowded. Overcrowded na. Halos ganyan din sa Quezon City Jail nung nagko-cover ako dyan. Pero ngayon ang Quezon City Jail, so Maluwag na. Nandito na sila sa may gawin ng payatas. Mabuti naman. No? Dapat Quezon City Jail nga lang siya yan Kasi noon, tabi-tabi, no? Ayun, Matatapakan mo. Pag kasi nasa likod ng Station 10. Ngayon, pinalaki na, ang lawak. magandang Pwede na balita. tayo magpakulong doon. Kay Bryce Hernandez. Wanda kayo. Mag-ingat kayo, media.
Makati ang likod. Mag-ingat kayo media, baka pag initan kayo, etong mga kababayan, dalawang ito, sa galang mamamayan, ito lang mga pailan-ilan aside sa SMNI na talagang nag-speak up mga kababayan dyan sa Kurakutan, sa gobyerno. Eto na. Oh. Diba? Maganda ito, mga kababayan. Ako na, kakaiba ito mga May pangyayari. mga twist na ito O pala. sabi ko, parang mas Twist, mas hindi twist. pa ito sa mga napapanood ko, ha? Oh! Ito yung walang scriptwriter, pero Walang galing na scriptwriter, yun. pero- Actual. Hindi na nga ako nakakapanood ng pelikula mga kababayan dahil nalibang na ako dito sa kaululan ng mga politician. Pero importante ito mga kababayan, once and for all. I-address ito dahil ito ay nagbibleed ang ating hard-earned money mga kababayan, taxpayers money dito sa Kongreso at Kurakutan dyan sa DPWH at Kongreso. Ano na pangyayari ito, no? Ang susunod pong mapapanood ninyo Oh. Ano? ay mga black and white na larawan. Wow! Larawang kupas. Oo. Larawang Gufas! Kasi yan po ay matagal ng panahon. Ayan. Sino yan? Lumang Kasi di ba, larawan. siyempre parang pag nanonood ka ng Oh. Korean Oh. novela, may yan parang May flashback. Flashback? flashback. Oh. At doon mo makikita, kaya pala ganito nangyari, di ba? Ano pala nung bata Meron ito? palang pangyayaring nauna. Ano pala yan? Ano yung pinag-usapan nyo? Oo. Years ago? Ganun pala, kaya pala ganun ang, di ba kumisan hindi mo maintindihan, bakit kaya? Ba't kayo nagkaganon? Ba't No? kayo Ba't ganun ang nagkaganon? takbo ng buhay nangyayari, Tapos, no? sa mga susunod na episode, saka mo maintindihan, may nangyari pala doon. Ayun. Kaya Sino sinasabi nyo? Ang tagal na magkakilala. Marites ang dalawang ito, no? Hindi naman. Parang close ah. Parang may pinagdaanan ng bata pa. Ah. Ano ba yung latag na yan? Ipakita mo, eto na, ayan o. Sino yan? Sino yan? Yung nag-iimbestiga mga kababayan, si yung kamukha ni Mura mga kababayan, si Terry Redon. At saka, si Bryce Hernandez, magkaklase pala. Classmate pala mga kababayan. Ang mga animal. Ano yan? Kaya pala bidang-bida doon sa sa Congress si Bryce. 'Di ba? Pansin niyo mga kababayan sa Senado, talagang nanginginig mga kababayan tapos sa Kongreso, andun si Terry Redon mga kababayan. Grabe. Oozing with self-confidence. Hindi, Oh. saan yan? Ito yung post ng Senador Jingo Estrada. Magkaklase yan? Magkaklase sila ha? Wala natin pareho ng yearbook mga kababayan. Pareho ng design. Malamang Yan magkaklase. ang ganti ng, sabi nga, ganti ng inapi. Tingnan nyo, parang si Mura talaga mga kababayan, Ayun si Bryce, doon sa kabila. Bryce Erickson Diaz Hernandez. Dito mga kababayan. James Mark Terry Lacuanan Ridon. At mga kababayan ha, Kabataan Party List pala itong animal na to ha. Makakaliwang grupo mga kababayan. At naging party yan ng gabinete ni PRRD after naging representative ng Kabataan Party List mga kababayan. At sinibak ni Tatay Digong mga kababayan dahil sobrang luho, sobrang dami ng trips abroad mga kababayan, sobrang aksaya. Ayan mga kababayan, nagalit kay Digong. Tinatarget na ngayon ang mga Duterte. Ang address mga kababayan, andyan pa Adan Lucia Street, Sampaloc, Maynila. Tapos si taga Bulacan. Paano kayo nagkaklase? Baka sa Ateneo mga kababayan. Itong May number pa 0912-30-61-600. Wala na siguro 0912 ngayon, no? nasa kaliwa, James Mark si Terry. Terry Ridon ito. Si Mura. Bata, no? Tapos yung nasa gawing kaliwa ay si Bryce Erickson. Magkaklase? 1985. Yung birthday yan, birthday. Oo nga, At 1986. 1985 sa January. Ano ibig Isang sabihin yearbook lang yan. Magkaklase sila. Aroy! Klase. ito? Anong school? Hindi na dinetalye, ha? Ganun. Tapos ang sabi, may motto dyan, Oh. anything that is for life is worth waiting. Wow. And to wait a little longer won't spoil it all. Spoil it at all. Ayan. Ayun. Maganda ang mensahe niya, ha? Oho. Sa buhay. Uy, meron nako, ka nako, hintayin. nako. Kung maghihintay ka, ay Maraming mga netizen ang nagsabi na, kung alam na lang,
Alam lang nila mga kababayan na ang mga hudas ang mga ito, maghasik ito sa in the future. Nilumpo na daw nila. Oh, yung nababasa natin sa mga Mas komento. maganda, hindi naman yan mabubulok. Ayan. Ang pisngi talaga, ang pisngi. Ito palabasin ni Senador Jinggoy. Sa Magkaklase. bakit nilalabas ang larawang ito. Sandali lang. Babasahin ko muna yung isa. Sige. Ay, kasi kailangan maintindihan natin yung mga picture eh. Oo. Ano ang motto ng isa? Dito, lahat ng bagay, karapat dapat na hinihintay. At kahit hintay ka ng karagdagan pa, huwag ka mag-alala, hindi naman... Pinapapanis. Yun ang motto niya. Oh, eto na, inantay na. Ay, ang hanggang ngayon, ay okay lang. Kay Bryce naman, No. ayan no, ang kanyang favorite subject ay mathematics. Mathematics Arithmetic. or mathematics. Oh, matik-matik. Hindi edited. Wala naman. Hindi, Oh, si Jinggoy mga kababayan ang dapat kasuhan kung fake news ito ha. pag naglabas si Jinggoy si na. Senador Jinggoy ng edited, lalo siyang mababaon. Mm. Di ba? Anong ano yun? Ano ibig sabihin ng mathemagic? Mathemagic. Di ba yung math 1 plus 1 equals 2? Oo. Yung mathematic, Oh, 1 magic, plus 1 magic. equals 4. negative 1. Na nakalagay mathemagic 4 eh. 1 plus 1 equals 4. Malaki nga tayo. Mas matindi yung ano niyan, motto niyan, Jen. No? Ano? Ano motto? Stay cool and keep out of trouble. Trouble. Ayun na, trouble mga kababayan doon sa city jail. Tama naman. Huwag kang papasok sa anumang... Apparently, hindi mo in-apply ang motto mo. Oh. Oh. Ang ibig sabihin dito ni Senador Jinggoy, Mathemagic. Ngayon ko doon naisip yung mathemagic, ano? Anong ibig sabihin ni Jonggoy? Kuha nung bata. Jinggoy, Jinggay. Ewan na natin. Pero pala, Jinggoy. Oh. Kayo naman. di ba? Kahapon pinag-uusapan natin yung math, di ba? Hindi siya tuwad na daan. Ewan na natin. ano yan eh? Science. Science. So, Pagka Tayan. ginagawa mo yan sa engineering, Oo. matibay na matibay yan kung talagang susundin mo. yes. Kung ang alam mo, mathemagic, magmamagic na yan. Ay, nako. Lugi nga tayo niyan. Ayun, sige, ano ang punto ni Senador Jingle? Ba't niya nilabas yan? Sabi Ay, magkaklase nga ang mga eh. lumang larawan ay galing sa yearbook ng kanilang paaralan. At nilagyan ng caption ni Jinggoy na, safe kaya tayo sa kanila? Wala na. Gusto niyang, Mayroon wala itong mga kababayan. Anong tawag? Conflict of interest. Oh. sabihin dito, Magkaklase na mayroon na connection. Dapat na si Redon. Palayasin na yan mga kababayan. Iba na yan, ipapa-preside. kilala yung dalawa na yan, natural, alam na nila kung anong gagawin, di ba? Kaya tayo... Magkukutsabahan yan, kaya siya itinuro. Kaya nga, di ba nagtataka kayo? Confident na confident mga kababayan, no? Grabe! Wala talagang kakaba-kaba. Magkaklase pala! Oh, Diba? Lord. Ang sagot naman ni Congressman Redon, sinagot niya yung punto may na yan. sagot. May sagot siya. Ayan ang maganda sa palatuntunang ito. Ilalatag natin ang magkabilang panig. Ang bilis ng sagot, oh. Sinabi ba niya ay, naku po, Photoshop lang yan. Photoshop? Sabi ba niya ay, hindi ako yan. Eto ang sabi niya. Ang pisngi! Oh, ikaw na ikaw! Bata pala si Kautari. Kamukha. Ang cute, ano? Ang cute nilang dalawa eh. Di ba kayo uso ngayong AI ng mga bata, matakin mo? Di ba? Ang cute eh, di ba? Oh. Ang sabi niya dito, 12 years old pa lang ako dyan. Siya talaga! So, bakit Photoshop? Oh. Pero 12 years old pa siya. Bakit mo pinopost ang address ng bahay ng lola ko? Oh. Yun naman ang ganti niya kay Senador Jinggoy. So, hindi Photoshop dahil inamin niya Siya! Oo nga naman. Ay, Ano? ibig sabihin, kino-confirm niya na siya talaga yan. Ayun. At totoong picture nila yan. Oh. Bakit sabi niya Photoshop? Kung ano ang bearing niyan, kasuhan mo si baka Jinggoy. sa Ako susunod naman na. siguro parang, well, tayo, madami tayong kaklase ng elementaryo. Baka naman hindi, baka nagkabigla. Ay, Bryce, ikaw pala yan. Di ba? Imposible makalimutan mga kababayan. Anong masasabi nyo dito? Post your comments below.